ating mga balikan. Pinagaan ang lumusan ng Diyos na tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kahaya-hayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta, kaya't Panginoon dinggin ang landas nga'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa akin. Purihin ang Panginoon, umawit ang kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kahaya-hayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, bilang mag-anak ng Diyos, dumulog tayo ng buong pananalig sa Kanya upang patawarin ang ating mga kasalanan, yamang siya'y puno ng biyaya at awa. Sinugo ka ng Ama upang pagalingin ang mga nagsisisi. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Naparito ka upang kupkupin ang mga makasalanan. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ilapit kami sa Kanya. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Diyos
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking pagmasit doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw poon sa aming maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Hamak ng mga mayaman. Matagal na kaming laging inuuyam ng mapang-aliping palalot mayabang. Pagbasa mula sa ikalawang sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako ay binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong dinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot: ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kristo ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, hayaan niyong pasimulan ko ang aking humilya sa pamamagitan ng isang kwento. Minsan may lumapit kay Father, malungkot. Malungkot na malungkot. Tila baga parang ang bigat ng dinadala niya. At nais niyang makipag-usap sa pari. Sabi niya, Father, pwede po ba kayong makausap? Kasi napakabigat po ng problema ko. Ang babaeng ito, hindi ganon ang kanyang angking kagandahan. At siguro, sabi ng pari, marahil ito yung kanyang mabigat na dinadala sa buhay. At ang babaeng ito, bukod sa hindi kagandahan, ang babaeng ito ay maliit. Punggok, kumbaga. At dahil di kagandahan, tapos maliit pa, tinanong ng pari, merong bang problema? Ang sabi ng babaeng maliit na di kagandahan, punggok, sabi niya, Father, bakit ganun? Tila yata hindi pantay ang pagtingin ng Panginoon. Hindi na nga po ako ganun kagandahan, hindi pa ako pinagkalooban ng katangkaran. Kaya ang tingin-tingin ko sa sarili ko, ang liit-liit ko. Teka lang, ano bang pangalan mo? Sabi ng pari. Madalas po akong tawagin ng mga kaibigan ko, kapamilya ko, na ang pangalan ko po ay Linggit. Linggit. Linggit, bakit naman ganun ang tingin mo? Hindi pantay-pantay ang pagtingin ng Panginoon. Dahil ba sa maliit ka lang? Dahil lang ba pakiramdam mo ay hindi ka ganun kaganda, kagaya ng iba? Sa makatuwid, ang babaeng ito ay masasabi natin na may kapansanan sa pagtingin sa kanyang sarili. Pag sinabing kapansanan, mayroong kakulangan. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, narinig naman natin, sana mga kapatid, magpalakas ng loob sa atin ito. Ang sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, binigyan siya ng kapansanan ng Panginoon. At kung pinakinggan ninyo mabuti ang ikalawang pagbasa, ang sabi, para hindi ko ipagmayabang ang pahayag ng Panginoon, ang kamanghamanghang pahayag ng Panginoon sa akin, binigyan niya ako ng kapansanan sa katawan. At dito sinabi niya na ipinanalangin ko nga ng 3 beses na alisin niya ito. Ngunit ang sabi sa kanya, sapat ang tulong ko sa lahat ng pangangailangan mo. Mas lalong mahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kung ikaw ay mahina. Kaya itong si Linggit, ipinaliwanag ng pari na hindi dapat ito maging basihan na pagtingin na hindi pagpantay ng Panginoon para sa ating lahat. Sapagkat anuman ang ating katatayuan, malaki ka man o matangkad ka man, taglay mo man yung kagandahan, mahal ka ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Si Linggit, taglay ang inggit. Si Linggit na taglay ang inggit. At ang inggit ay siyang pinagmumulan ng hindi magandang pagtingin sa sarili, sa kapwa, at maging sa Diyos. Kagaya ng narinig natin sa ating ebanghelyo, dahil sa inggit, ang Panginoon matagumpay sa kanyang misyon at bumalik siya sa kanyang bayan na kanyang kinalakihan. 30 taon ang lumipas. Doon siya lumaki. Doon niya halos maramdaman ang kanyang pagiging tao sa kabila ng kanyang pagiging Diyos.
At dito sa pag-uwi niya sa kanyang bayan, sa Nazaret, nangaral siya. Ngunit sa kanyang pangangaral, maraming tanong. Binilang ko nga, yung unang bahagi ng ating ebanghelyo na binasa ni Father, yung unang bahagi ng ating ebanghelyo, ang daming tanong. Tanong na taglay ang paghatol. Tanong na taglay ang paghuhusga. Bakit? Sino siya? Saan siya nagmula? Hindi ba anak lang siya ng karpintero? Saan niya nakuha ang kanyang karunungan? Isang pagtatanong na taglay ang paghusga at paghatol dahil may inggit. Okay na sana sa una, namangha sila na ang kanilang kababayan ay merong taglay na kakayanan na makapangaral. Ngunit sa kalaunan, kinain sila ng inggit. Kinain sila ng inggit. Kaya yung kanilang admiration sa ating Panginoong Jesucristo, ang kinahantungan ay selos, pagkainggit sa taglay na kakayanan ni Jesus na mangaral. Sapagkat hindi nila matanggap, kasama lang namin yan, kababayan lang namin yan. Bakit pagkatapos ganun na lamang? Kaya mga kapatid, ang inggit, mag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa. Sana kung ang inggit, kung lahat tayo ay mayroon, sana gamitin natin ang inggit. Kung sa tingin mo ikaw ay malinggit, gamitin natin upang pagsumikapan natin. Huwag natin tingnan ang ating sarili na kulang at may kapansanan sa panlabas na kaanyuan. Mas lalo nating tignan ang kapansanan na ito. Kagaya ni San Pablo, sabi sa ikalawang pagbasa, kaya lubos kong ikinagagalak ang pahayag ng Panginoon sa mga kahinaan na ito upang palakasin niya ako ng kanyang kapangyarihan. At sabi din, dahil kay Kristo, wala nang halaga sa akin kung ako ay kutyain, kung ako ay pahirapan, kung ako ay magtiis, wala nang halaga sa akin ito. Sapagkat sabi ni Kristo, kung kailan ako sapagkat sabi ni Pablo sa kanyang ikalawang pagbasa, kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Kaya mga kapatid, tignan natin yung pagkilos ng Panginoon. Silinggit, sabi ng pare, at maaaring sabihin din sa ating lahat ngayon, silinggit, sabi linggit, alisin mo ang letter L. Hindi ba natira ay inggit? Pero kapag natira, linggit ang inggit, para mawala ang inggit, dapat yung inalis mo na letter L, dapat ito ang mga gawin mo linggit. Unang letter L, sa pag-alis sa inggit, L, lumuhod ka at magdasal sa Panginoon. Lumuhod ka at magdasal ka sa Panginoon para alisin sa iyo yung sinasabi mo na pagkainggit. Lumuhod ka at magdasal ka sa Panginoon sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Panginoon sa lahat. Linggit, alisin mo ang letter L. Labis mong mararamdaman na hindi ka hinuhusgahan ng Panginoon sa kung ano ang wala ka. Sapagkat kung ano ang wala ka, siyang pupunan ng Panginoon. Hindi man sa pisikal na aspeto, ngunit sa maraming aspeto ng iyong buhay, labis mong mararamdaman ang Panginoon upang mawala ang inggit. Linggit, alisin mo ang letter L at gawin mo ito para tuluyang mawala ang inggit. Labis ka sanang matuwa sapagkat ang Panginoon ay laging nariyan para sa ating lahat.
Kaya mga kapatid, sabi sa unang pagbasa, kahit na minsan ang pagkainggit natin ay nagdudulot sa unang pagbasa ng pagiging masuwayin. Dahil sa inggit na ito, nagiging matigas ang ating ulo. At sabi rin sa unang pagbasa, nawawala ang ating pitagan. Pero ang Panginoon hindi magsasawa. Ipaparamdam sa iyo na sa kapansanan mo na yan, sa taglay mong kahinaan, nariyan ang Panginoon para sa iyo. Kaya sa linggit, maaaring tayo hindi tayo maliit at hindi tayo malinggit. Pero sa buhay natin, minsan dumarating ang inggit. At sabi, mga kapatid, ang taong naiinggit, sinasabi, your happiness is my sorrow. Ayaw kong masaya ka. Kasi kapag masaya ka, nalulungkot ako. Ayaw kong makitang masagana ka. Kasi ang pakiramdam ko, kapag napakasagana ng buhay mo, pakiramdam ko, ang hirap-hirap ko. Sabi, mga kapatid, envy, ang inggit po, ay nakakasira. Hindi lamang ng sarili mo, kundi ang inggit, handa kang sirain ng tao. Kaya mga kapatid, sa banal na misang ito, sana ang hinihiling lang naman ng Panginoon sa atin, sabi sa kaduluduluan ng ating ebanghelyo, nagtaka siya sapagkat wala silang pananampalataya. At kapag meron kang sapat na pananampalataya, makikita mo hindi yung kulang mo, kundi ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo sa kabila ng mga kakulangan mo. At sana mga kapatid, tuluyan tayong mapalakas sa mga kahinaan na ito. Sabi ni San Pablo, kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Masampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan. Sa lahat na may gawa, ng langit at lupa.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo upang ang dakilang karunungan ni Kristo ay tanggapin sa lahat ng nayon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tanggapin ng mga Katoliko ang karunungan ni Kristong nagsasalita sa lahat ng misa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kabataan ay matutong makinig sa kanilang mga magulang, guro at mga kamag-aral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga pinuno ng bayan ay makinig sa tinig ng simbahan ni Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng tao ay makinig kay Kristong humihingi ng pagkain, damit, gamot at matitirhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming natanggapin ang iyong anak na nagpapakababa para itaas ang tao sa iyong kaharian magpasawalang hanggan. Amen. Sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw na aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon niya sa kagawaan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magumuhon ang naligid sa maraming kagulangan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol ni Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Nang rin. may ngiti po sa ating labi, magbatian po tayo at magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to all po. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawatan sa mga salo sa kalibutan. Kayo'y kami. Agnus Dei qui callis, negata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo na tanging hangad sa atin ay mapabuti at tanggapin natin siya bilang ating manunubos at tagapagligtas. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na hapag. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa kong kasing bigo, hapis at pait, iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, inumin mo aking
kasing bigo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong ulo at hilingin natin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmumulan ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba. Palakasin ang inyong loob sa pagpapadama niya sa inyo ng pag-ibig niyang walang hanggan. Amen. Pasaganain nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang lahat ng inyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang at naialay na umayo kayo taglayin ang matibay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, parang ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa
ligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kahaya-hayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta, kaya't Panginoon dinggin ang landas nga'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa akin. Purihin ang Panginoon, umawit ang kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kahaya-hayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, bilang mag-anak ng Diyos, dumulog tayo ng buong pananalig sa Kanya upang patawarin ang ating mga kasalanan, yamang siya'y puno ng biyaya at awa. Sinugo ka ng Ama upang pagalingin ang mga nagsisisi. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Naparito ka upang kupkupin ang mga makasalanan. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ilapit kami sa Kanya. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin Mo ay hindi ka ganon kaganda kagaya ng iba. Sa makatuwid, ang babaeng ito ay masasabi natin na may kapansanan sa pagtingin sa kanyang sarili. Pag sinabing kapansanan, mayroong kakulangan. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, narinig naman natin, sana mga kapatid, magpalakas ng loob sa atin ito. Ang sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, binigyan siya ng kapansanan ng Panginoon. At kung pinakinggan ninyo mabuti ang ikalawang pagbasa, ang sabi, para hindi ko ipagmayabang ang pahayag ng Panginoon, ang kamangamanghang pahayag ng Panginoon sa akin, binigyan niya ako ng kapansanan sa katawan. At dito sinabi niya na ipinanalangin ko nga ng 3 beses na alisin niya ito. Ngunit ang sabi sa kanya, sapat ang tulong ko sa lahat ng pangangailangan mo. Mas lalong mahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kung ikaw ay mahina. Kaya itong silinggit, ipinaliwanag ng pari na hindi dapat ito maging basihan na pagtingin na hindi pagpantay ng Panginoon para sa ating lahat. Sapagkat anuman ang ating katatayuan, malaki ka man o matangkad ka man, taglay mo man yung kagandahan, mahal ka ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Silinggit, taglay ang inggit. Silinggit na taglay ang inggit. At ang inggit ay siyang pinagmumulan ng hindi magandang pagtingin sa sarili, sa kapwa, at maging sa Diyos. Kagaya ng narinig natin sa ating ebanghelyo, dahil sa inggit, ang Panginoon matagumpay sa kanyang misyon at bumalik siya sa kanyang bayan na kanyang kinalakihan. 30 taon ang lumipas. Doon siya lumaki. Doon niya halos maramdaman ang kanyang pagiging tao sa kabila ng kanyang pagiging Diyos. At dito sa pag-uwi niya sa kanyang bayan sa Nazaret, nangaral siya. Ngunit sa kanyang pangangaral, maraming tanong. Binilang ko nga, yung unang bahagi ng ating ebanghelyo na binasa ni Father, yung unang bahagi ng ating ebanghelyo, ang daming tanong. Tanong na taglay ang paghatol. Tanong
nataglay ang paghuhusga. Bakit? Sino siya? Saan siya nagmula? Hindi ba anak lang siya ng karpintero? Saan niya nakuha ang kanyang karunungan? Isang pagtatanong, nataglay ang paghusga at paghatol dahil may inggit. Okay na sana sa una, namangha sila na ang kanilang kababayan ay merong taglay na kakayanan na makapangaral. Ngunit sa kalaunan, kinain sila ng inggit. Kinain sila ng inggit. Kaya yung kanilang admiration sa ating Panginoong Jesucristo, ang kinahantungan ay selos, pagkainggit sa taglay na kakayanan ni Jesus na mangaral. Sapagkat hindi nila matanggap, kasama lang namin yan, kababayan lang namin yan. Bakit pagkatapos, ganun na lamang? Kaya mga kapatid, ang inggit, mag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa. Sana kung ang inggit, kung lahat tayo ay mayroon, sana gamitin natin ang inggit. Kung sa tingin mo ikaw ay malinggit, gamitin natin upang pagsumikapan natin. Huwag natin tingnan ang ating sarili na kulang at may kapansanan sa panlabas na kaanyuan. Mas lalo nating tignan ang kapansanan na ito. Kagaya ni San Pablo, sabi sa ikalawang pagbasa, kaya lubos kong ikinagagalak ang pahayag ng Panginoon sa mga kahinaan na ito upang palakasin niya ako ng kanyang kapangyarihan. At sabi din, dahil kay Kristo, wala nang halaga sa akin kung ako ay kutyain, kung ako ay pahirapan, kung ako ay magtiis, wala nang halaga sa akin ito. Sapagkat sabi ni Kristo, kung kailan ako sapagkat sabi ni Pablo sa kanyang ikalawang pagbasa, kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Kaya mga kapatid, tignan natin yung pagkilos ng Panginoon. Silinggit, sabi ng pare, at maaaring sabihin din sa ating lahat ngayon, silinggit, sabi linggit, alisin mo ang letter L. Hindi ba natira ay inggit? Pero kapag natira, linggit ang inggit. Para mawala ang inggit, dapat yung inalis mo na letter L, dapat ito ang mga gawin mo linggit. Unang letter L, sa pag-alis sa inggit, L, lumuhod ka at magdasal sa Panginoon. Lumuhod ka at magdasal ka sa Panginoon para alisin sa iyo yung sinasabi mo na pagkainggit. Lumuhod ka at magdasal ka sa Panginoon sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Panginoon sa lahat. Linggit, alisin mo ang letter L. Labis mong mararamdaman na hindi ka hinuhusgahan ng Panginoon sa kung ano ang wala ka. Sapagkat kung ano ang wala ka, siyang pupunan ng Panginoon. Hindi man sa pisikal na aspeto, ngunit sa maraming aspeto ng iyong buhay, labis mong mararamdaman ang Panginoon upang mawala ang inggit. Linggit, alisin mo ang letter L at gawin mo ito para tuluyang mawala ang inggit. Labis ka sanang matuwa sapagkat ang Panginoon ay laging nariyan para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, sabi sa unang pagbasa, kahit na minsan ang pagkainggit natin ay nagdudulot sa unang pagbasa ng pagiging masuwayin. Dahil sa inggit na ito, nagiging matigas ang ating ulo. At sabi rin sa unang pagbasa, nawawala ang ating pitagan. Pero ang Panginoon hindi magsasawa. Ipaparamdam sa iyo
na sa kapansanan mo na yan, sa taglay mong kahinaan, nariyan ang Panginoon para sa iyo. Kaya si linggit, maaaring tayo, hindi tayo maliit at hindi tayo malinggit. Pero sa buhay natin, minsan dumarating ang inggit. At sabi, mga kapatid, ang taong naiinggit, sinasabi, your happiness is my sorrow. Ayokong masaya ka. Kasi kapag masaya ka, nalulungkot ako. Ayokong makitang masagana ka. Kasi ang pakiramdam ko, kapag napakasagana ng buhay mo, pakiramdam ko, ang hirap-hirap ko. Sabi, mga kapatid, envy, ang inggit po, ay nakakasira. Hindi lamang ng sarili mo, kundi ang inggit, handa kang sirain ang tao. Kaya mga kapatid, sa banal na misang ito, sana ang hinihiling lang naman ng Panginoon sa atin, sabi sa kaduluduluhan ng ating ebanghelyo, nagtaka siya sapagkat wala silang pananampalataya. At kapag meron kang sapat na pananampalataya, makikita mo hindi yung kulang mo, kundi ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo sa kabila ng mga kakulangan mo. At sana mga kapatid, tuluyan tayong mapalakas sa mga kahinaan na ito. Sabi ni San Pablo, kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan. Sa lahat na may gawa, ng langit at lupa. Sumasampalataya Mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. aking pagmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw poon sa aming maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Hinahamak ng mga mayaman,
Matagal na kaming laging inuuyam ng mapang-aliping palalot mayabang. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako ay binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong dinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kristo ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira
ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kapatid, hayaan niyong pasimulan ko ang aking humilya sa pamamagitan ng isang kwento. Minsan may lumapit kay Father, malungkot. Malungkot na malungkot. Tila baga parang ang bigat ng dinadala niya. At nais niyang makipag-usap sa pari. Sabi niya, Father, pwede po ba kayong makausap? Kasi napakabigat po ng problema ko. Ang babaeng ito, hindi ganon ang kanyang angking kagandahan. At siguro, sabi ng pari, marahil ito yung kanyang mabigat na dinadala sa buhay. At ang babaeng ito, bukod sa hindi kagandahan, ang babaeng ito ay maliit. Punggok, kumbaga. At dahil di kagandahan, tapos maliit pa, tinanong ng pari, merong bang problema? Ang sabi ng babaeng maliit na di kagandahan, punggok, sabi niya, Father, bakit ganun? Tila yata hindi pantay ang pagtingin ng Panginoon. Hindi na nga po ako ganun kagandahan, hindi pa ako pinagkalooban ng katangkaran. Kaya ang tingin-tingin ko sa sarili ko, ang liit-liit ko. Teka lang, ano bang pangalan mo? Sabi ng pari. Madalas po akong tawagin ng mga kaibigan ko, kapamilya ko, na ang pangalan ko po ay Linggit. Linggit. Linggit, bakit naman ganun ang tingin mo? Hindi pantay-pantay ang pagtingin ng Panginoon. Dahil ba sa maliit ka lang? Dahil lang ba pakiramdam? Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol ni Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Nang rin. may ngiti po sa ating labi, magbatian po tayo at magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace all po. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawatan sa mga salo sa kalibutan. Kayo'y kami. Agnus Dei qui talis, negata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo na tanging hangad sa atin ay mapabuti at tanggapin natin siya bilang ating manunubos at tagapagligtas. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na hapag. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ilumin mo ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, kaya ng Espiritu Santo, ipinanganak, minsan
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo upang ang dakilang karunungan ni Kristo ay tanggapin sa lahat ng nayon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tanggapin ng mga Katoliko ang karunungan ni Kristong nagsasalita sa lahat ng misa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kabataan ay matutong makinig sa kanilang mga magulang, guro at mga kamag-aral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga pinuno ng bayan ay makinig sa tinig ng simbahan ni Kristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng tao ay makinig kay Kristong humihingi ng pagkain, damit, gamot at matitirhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming natanggapin ang iyong anak na nagpapakababa para itaas ang tao sa iyong kaharian magpasawalang hanggan. Amen. Sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw na aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa kadahulan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magumuhon ang naligid sa maraming kagulangan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."